Sa pagkakataong ito, nasa south tayo, labanan dito, patibayan, mga kalapatids, hindi pabilisan. At the same time, di naman tayo nagpupuling, di naman tayo nakikipagpabilisan, nakikipagpaunahan para sa pooling. So, nagdesisyon ako na, what's up mga kalapatids? Tignan nyo, mukhang magkakabalikan na yung dalawang magjowa noon. Di na sila masyado nag-aaway at namamara ko na itong ating kak. At medyo bumubuka-buka na. At nagre-response na itong babae. So ayan, pagka nagpares yan, pagka naghalikan, nagsubuan yan mamaya at nagpatungan. Alright, so ibig sabihin back to business na yung ating mga breeders. At late na nga tayo dahil matagal na itong pinapasalang ng isa nating kalapatids na nag-aantabay sa magiging inakay at itlog ng mga ibon nating ito. Ito yung nanay at tatay ng ating 6 overall champion. So may magpapasuksok sa atin, papasingsing, kaya isasalag natin sila. Dapat pahinga na nila, pero hahabol tayo ng isang clutch mga kalapatids bago natin sila ganap na ipahinga. Nanonood yung ating kalapatids, si Sir Jubert Ferrer. Shout out sa iyo, sir. Ito yung mga update natin dito sa ating mga alagang breeders. Etong mababakanting espasyo na to mga kalapatids, papagparisin natin yung ating ibon na ito, Alcantara Bird. Ipaparas natin dito sa ating ibon na Andre Litar. Ito, medyo may edad na nga to, gaya ng inyong alam. Tignan nyo, nagboborga-borga na siya. Sana kapag mangitlog, ma-fertile naman. Kasi 2 beses tayong binigyan ng paitlog ng kak na ito. Kaya lang ang nangyari, hindi fertile. Kaya ayan, kinukondisyon muna natin siya. Samantala, ito nga pala yung update sa ating ibon na si Tifa. Tignan nyo yung mata. Medyo maga pa rin, na totally maga. Ayan, ayan, ayan. Wala naman siyang senyales na sipon at respiratory illnesses. Kumbaga na magalang yung mata, siguro dahil sa stress or or sa fatigue or sa nabugbog. Alam nyo kasi doon sa may sa may sampahan, sa crates, naku, siksikan talaga sila. Alam nyo yung kasabihang para kayong sardinas dyan, siksikan. Hindi lang totally sardinas, parang silang corned beef mga kalapatids. Halos yung mga umuka nila nakasuksok, nakadikdik na doon sa screen ng crates. Ganun kasikip. Isipin nyo nung nakaraang release doon sa may Santo Tomas, Batangas mga kalapatids. Humigit kumulang 35,000. Isipin nyo kung gaano karaming ibon yun. Isipin nyo kung ano itsura ng ating mga alaga dun sa crates. Talagang siksikan, dikdikan sila, para na silang corned beef, magkakapalitan na silang pakpak at ng mga pagmumukha nila. Kaya siguro ganyang kataas yung stress ng ating mga ibon ngayon. Yung dalawa parang wala lang kasi mas may edad naman yun. Ito bata pa to, wala pang 1 taon to mga kalapatids. So anong ginawa natin pang recover dito? Yun lang, tamang patuka, tapos konting vitamins and minerals, and then pahinga mga kalapatids. Napaka-importante ng pahinga. At ito, siyempre, grits. Wala tayong nabili na grits na may yung may oyster shells. Wala pang stock Yan lang nabili natin, redstone. Okay na yan kaysa wala mga kalapatids. Kung sakaling magkakaroon na lang tayo ng access dun sa grits na may oyster shells, bibigyan natin, hahaluan natin yan. Maganda kasi iba-iba yung mga ibinibigay natin grits. Iba-iba yung itsura. Alright? So, yun lang. At ang patuka na binibigay natin dito mga kalapatids ay yung ordinaryong patuka lang. Kung matatandaan ninyo, nung nag-NDR tayo, gumamit tayo ng light mix. Gusto nating subukan yung bilis ng ating mga ibon, kung may ibibilis pa sila. Subalit, sa pagkakataong ito, nasa south tayo, labanan dito, patibayan, mga kalapatids, hindi pabilisan. At the same time, di naman tayo nagpupuling, di naman tayo nakikipagpabilisan, nakikipagpaunahan para sa pooling. So, nagdesisyon ako na tamang patukan lang yung ibibigay ko dito. Ano yun? Yung maintain lang mga kalapatids na 16% protein yung nasa flyers mix or breeder mix. Yan yung binibigay ko. Sa ngayon, breeder mix yung binibigay ko dahil medyo maliit yung katawan niya. Dahil nga katatapos lang itong nagsusubo pa rin hanggang sa ngayon. At habang lumalayo yung liparan, magdadagdag na lang tayo dito ng mga kaunting seeds mga kalapatids, yung heavy seeds gaya ng fats. Okay? Mahirapan kasi tayo pagka nag light mix tayo tapos wala naman tayong purpose, di naman tayo nagpupuling.
So wala rin. Tapos mag-a-adjust din tayo sa dulo ng fats para sa energy ng ibon pang matagalang liparan. So useless yung ating magiging adjustment, mahihirapan lang yung ibon. Kaya yan, maintain na lang yung hubog ng katawan niya, then pahinga, and then pagka sa duluhan na, malapit na sa dulo, yan, magdadagdag tayo ng fats. So asahan nyo yan mga kalapatids sa mga susunod nating episode. Shout out dun sa nagtatanong kung ano yung ginagamit nating patuka dun sa pang SDR natin. So yan yung ating balak pa lang. Yan yung ating game plan. So dyan iikot yung ating diskarte sa ibibigay natin sa ating mga alaga. Sa ngayon, ganyan lang, pahinga. Kanina nag-ano tayo, open loft. Pagkatapos natin sila parondahin at pakainin, so nag-open loft tayo, nakabukas lang to mga kalapatid. Siyempre, tinago natin to dahil hindi yan pwedeng lumabas. Hindi pa batcher yung mga yan. Etong mga parondahin natin, yung 5, nasa labas sila. Ayan, tignan nyo. O, diba? Naligo nga sila eh. May mga pulbos-pulbos pa. Napaka-importante yan mga kalapatids na kanubi na at least once a week makapag-bath or ligo yung inyong mga alaga. Nakakatulong yan ng malaki para ma-maintain nila yung magandang kondisyon. Makakatulong din yan sa kanilang good blood circulation, pati sa kanilang respiratory, pampalakas ng puso. Yan yung mga benepisyo niyan. Yung ano lang yung self-bath lang nila mga kalapatids, kasi pagka pino-force bath natin, ibang usapan yon, para yun sa pag-aalis ng mga parasite sa katawan. Since kailangan lang naman nilang i-condition sarili nila, ayan, naligo sila mga kalapatids. Natuyo na lang sila. At ngayon, time check tayo, wala akong relo. Alas 2:22 ng hapon. Kaya tapos na yung ating gagawing open loop sa kanila. So, ko-close loop na natin, sarado na natin yan. Kukontrolin na natin yung pagpasok at paglabas nila. Kasi kanina, open loop, nakabukas lang yan. Ang dahilan, para makikita ko rin, mga kalapatids, kung ano ba talagang totoong kalagayan nitong ating ibon. Kasi pagka nakabukas to, open loop tayo, malaya siyang lumabas, gawin yung gusto niya, makikita natin yung kanyang kondisyon. Halimbawa, naka-open loop to, pero nagkukulong lang siya dito sa perch, na ano lang siya, lugmok lang siya. Ibig sabihin, hindi pa okay, hindi pa nakaka-recover yung ating ibon. Pero since kanina, palipad-lipad siya, lilipad, dadapo, lilipad, dadapo. So, okay na yan mga kalapatids. At kahapon, pagkadating niya mula sa Santo Tomas, Batangas, walang low fly yun mga kalapatids. Automatic, diretso, Bartolina, para bigyan ng daan yung kanyang pagpapahinga. Okay? Ngayon, parte pa rin ng sistema, pahinga pa rin siya mga kalapatids. Nag-open loop tayo para kahit pa paano makita natin kung okay na siya, makita natin yung behavior niya, kung kaya niya na. Kasi pagka masama naman pakiramdam, hindi naman lilipad yung mga yan eh. Maglulugmok lang yan sa isang sulok o sa perch. Pero since nakikita natin siya lumilipad-lipad, mukhang ready na to para sa sampahan mamaya, Lukban, Quezon. Nako, medyo maulan doon mga kalapatid. Sana pala rin at makauwi pa itong ating mga alaga. So tuloy-tuloy lang yung ating ginagawang paghahanda. Ngayon, close lock na sila. Etong nasa na yung dalawang ibon natin. Yung grizzle natin nandito eh. Nasa na yun? Sensya na kayo mga kalapatid. Nawala yung grizzle natin. Tapos yung dalawa nagliligawan. Ito mga kalapatid, nasa ilalim. Nasa na yun? Nasa na yun? Ayun o. Diba? Nandiyan lang sila. Si Naruto at yung Paris niya. Ayun sila, dalawa o. Kala mo nakahanap ng lungga eh, diba? Diyan lang sila. Mamaya, pag pumasok sila dito sa loop natin, automatic control na natin uli yung ating mga alaga. Ginagawa natin yan once in a while, okay, pero hindi lagi-lagi mga kalapatids, dahil pagka lagi-lagi yung ginagawa yan, masasana yung mga ibon nyo magtatatambay at hindi na papasok sa loop. Papasok na lang pag gabi na, okay. Kaya ganun pa rin, hindi tayo nagpapakain sa paligid para hindi sila magtatatambay sa kung saan. Pagka gusto nilang kumain, kailangan nilang pumasok dito sa ating kulungan. So mamaya sampahan, and then bukas abangan na naman tayo. Kaya wag kayong mawawala mga kalapatids dito lang sa ating munting tambayan, kung saan ang ating mga kwentuhan ay kapupulutan ng mga kaalaman sa pag-aalaga ng kalapate. Kaya kung ikaw nanonood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan,
dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mong video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Ito pala yung grisel natin eh. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!